Hi, good evening, everyone. Our verse for tonight is from the book of Philippians chapter 2, verse 6 and 7. Sabi dito, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ang nanglubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. So, dito po sa talatang ito, ang Jesus Christ na yung to the point na he emptied himself para iligtas ang mga tao, ang bawat isa sa atin. Kaya sabi niya, Father, sobrang sobra yung dadanasin niya. Yung pagsubok niyang pagpako sa krus na pagpasan ng krus. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay sobrang pagmamahal sa atin at seryoso siya na isakripisyo yung buhay niya para sa atin. Ganun siya kaseryoso kasi hindi siya naparito upang sa kung anumang bagay, kundi ang gusto niya yung magkaroon ng relasyon sa kanya na naparito siya bilang Diyos para mapagkasundo ang Diyos Ama at ang mga tao. Ginawa niya yon sa pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Numamatay siya sa krus dahil sa pagpapakita niya kung gaano katindi ang pag-ibig niya sa atin. At ganun yung kaseryoso yung pananaw niya na ganun yung katindi yung pagmamahal niya sa bawat isa. Nung inibig niya tayo at minahal niya tayo to the point na binigay niya yung buhay niya na pinakamatinding karanasan na yung parusa sa kanya. Sinuong niya yon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pagmamahal niya sa ating Panginoon na may likha sa atin. At dapat lang naman natin na ibalik natin sa Kanya yung pagmamahal na ipinagkaloob niya na higit pa sa pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Sa biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Kasi ang Panginoong Jesucristo, committed siya sa kanyang ginawa na para yung kasalanan natin mailipat sa kanya at siya yung mag-sacrifice para mawala yung kasalanan natin yun, para tubusin tayo sa mga kasalanan ginawa natin. For dying the cross, yung sakripisyo niya na ginawa at hindi siya nanatiling nakapako sa cross. Hindi rin siya nanatili na nandun sa libingan. Siya ay nabuhay. Yun yung recent Lord natin para umakyat sa langit at umupo sa kanang trono ng Diyos. At ang Panginoong Jesucristo ay nasa sa atin, buhay. Yung presensya niya nandyan lang. Sa tuwing kailangan natin, nandyan lang siya. Kaya, sa anumang oras, buhay siya sa buhay natin. Kailangan lang natin na magpasakop sa Kanya
ibigay natin yung kaloob na karapat-dapat sa Kanya. Baguhin natin yung sarili natin na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, na mag-response tayo, na tanggapin natin yung isurrender natin yung buhay natin sa Kanya, na masakop tayo ng kapangyarihan niya, ng kalooban niya. Kasi kailangan nating ma-realize na si Jesus Christ committed sa ginawa niya para sa atin. So, binigay niya yung buhay niya para ma-save tayo sa mga kasalanan na nagagawa natin. Para magkaroon tayo ng katapusan. Yung pinaglingkuran niya tayo. Kaya dapat ibalik natin yung paglilingkod na nararapat sa Kanya. Napurihin siya at dakilain sa mga ginawa niya para sa atin. So, walang anumang bagay na magiging kapalit kundi yung pagsaserve lang natin sa ating Panginoon, na maging willing tayo. Kasi willing siya. Nung ginawa niya yung pagsasakripisyo ng buhay niya, yung pag-ibig niya sa atin, willing siya, committed siya sa ginawa natin. Tayo ba, maibabalik natin sa Kanya yung ganoong paglilingkod? Kasi pwede tayong maglingkod sa mga nakakataas sa atin. Yung mga successful na negosyante. Pero, ang Diyos ba, minsan ba napaglilingkuran natin? Kasi siya ang Panginoon ng Panginoon, ang Hari ng mga hari, at ang may likha ng lahat ng tao sa mundo, pati yung presidente natin, at sino man kinauukulan sa ating bansa. Yung sino man yung pinaglilingkuran natin, na pinagtatrabahuhan natin at sinusunod natin. Dapat ang una natin na paglilingkuran ang Diyos, na unang naglingkod sa atin. Kasi, yun ang unang nagmahal sa atin. Yun ang unang naglingkod sa buhay natin. Siya ang unang nag-save sa atin sa mga kasalanan natin. Siya ang unang nagsakripisyo ng buhay niya para sa atin. So, ano yung maibabalik natin sa Kanya na yung maibalik natin yung pagmamahal na binigay niya sa atin. Yung paglilingkod na pinaglingkuran niya tayo para lang tayo masave sa mga kasalanan na nagawa natin. Ganun siya kaseryoso, kakumitan sa ginawa niya para ibigay niya yung buhay na nagsakripisyo siya, na nagpako siya sa cross, sa sakripisyo na natanggap niya sa pagpapakasakit ng katawan niya. So, tandaan natin na ang Panginoong Hesukristo ay kasama natin para baguhin tayo at bigyan tayo ng panibagong buhay at direksyon. Para mabigyan tayo ng panibagong buhay. Kailangan mag-surrender natin yung buhay natin sa Diyos para mabigyan tayo ng bagong patutunguhan at panibagong buhay para mabago natin yung sarili natin na siya lamang ang paglingkuran natin sa buong buhay natin kasi siya, nagawa niya na yun sa atin. Lahat ng biyaya at pagmamahal ay naibigay niya sa atin. Panahon na para makapaglingkod tayo at maibigay natin yung nararapat na paglilingkod at pupuri sa kadakilaan na ginawa niya sa mga biyayang binigay niya at sinakripisyo niya. Sa biyaya niya, tayo ay na-save. So, ang tamang response para sa ginawa ng Panginoon sa atin ay para pagharian niya tayo, ay isuko natin ang ating buhay at hayaan natin siya ang masunod sa buhay natin.
kahit sa pinakamaliit na decision.